Kapagod. Maika? Ay, anak ka ng kaluluwa. Ikaw na naman? Kailan mo ba talaga ako titigilan, ha? Maika, sige na, oh. Nagmamakaawa na ako sa'yo. Tulungan mo naman akong makamit ko yung hostesya. Promise, titigilan na kita pagkatapos. Matagal ko nang tinigil yung ganyang klaseng trabaho. Kaya pwede ba? Layuan mo na ako. Please lang, ayoko na ng gulo. O sige, titigilan na kita. Pero sasabihin ko sa mga katulad kong kaluluwa na nakakakita ka para gambalahin ka nila. Ano? Mamili ka. Ang mga katulad ng mga kaluluwa ang gumambala sa'yo? O tutulungan mo ako na nag-iisa lang? Okay, fine. Puset, Maika. Iilan lang yung natatandaan ko ng mga araw na yun eh. New Year's Eve. New Year's Eve. Kasama ni Papa yung boss niya, yung counselor, at may kasama itong 3 bodyguard. At nung time na yun, sobrang dilim na sa bahay. Dahil gabing-gabi na ng mga araw na yun. Tapos nagiinuman sila. Tapos pagkatapos, may biglang pumasok dun sa kwarto ko at pinatay niya yung ilaw dun eh. Tapos, hindi ko namamalayan na may pumapatong na para sa akin ng mga gabing yun. Talagang, hindi ko talaga maaninag kasi sobrang dilim eh. Madilim. Hindi ko talaga alam kung ano yung gagawin ko ng mga gabing yun. Okay, sige. Huwag ka na mag-aalala. Dahil bukas na bukas din, pupunta ako dun sa bahay nyo para alamin kung sino nga ba talaga yung pumatay sa'yo. Tsaka isa pa, para guminhawa na lang yung buhay ko eh, no? Para tigilan mo na rin ako. Stress ka masyado. Ikaw na naman? 2 years nang patay ang anak ko. Nananahimik na siya, tapos ikaw hindi. Umalis ka na. Dahil wala kang makukuhang sagot sa akin. Alam niyo, totoo yung sinasabi nila na walang sikreto hindi napupunta. At alam ko rin may alam kayo sa pagkamatay ng anak niyo. Kaya kung ako sa inyo, ay magsalita na rin kayo. Ibigay niyo sa anak niyo yung hostesya. Sige na, umalis ka na. Umalis ka na dahil hindi ako magsasalita tungkol sa anak ko. Wala kang makukuhang sagot sa akin. Kaya, alis. Alis na. Sige, pumasok ka. Ibibigay ko sa'yo lahat ng impormasyon na gusto mong malaman. Ito yung kwarto ng anak ko. At dito rin mismo ginanap yung krimen. Ngayon lang din namin ito ulit binuksan. Dahil simula nang nangyari yung krimen, hindi na namin ito binuksan kahit kailan. But because of what you've done, not because of what I've done, Kanino to? but because of who you Yan lang ang nag-iisang pruweba at alas namin kung sino ang bumaboy at pumatay sa anak ko. gone tomorrow. The way you toss in the ocean. Maika? Maika, sandali. Saan ka pupunta? Bakit ka umalis doon? Ayaw mo na bang ituloy? Kilala mo na ba kung sino ang pumatay sa akin?
1. Ha? Notebook? Ballpen? Ganito na pala kawalang kwenta yung pagpipilian, no? Ay, di bali na nga lang. Uy, Bes! Papasok ka na ba? Oo, Bes, papasok na ako. Tara, sabay na tayo. Teka, Bes. Ano nga pala yung nakuha mo? Notebook eh. Hala, bakit notebook? Sa akin, pera yung nakuha ko, Bes. 1 million. Kaya eto, mayaman na din kami ngayon. Ay, talaga? Sana all. Okay, class. Dahil wala pa tayong lesson ngayon, isulat niyo muna sa inyong mga notebooks kung sino ang inyong kinaiiritahang chismosa sa barangay nyo. Wow, mukhang exciting to, Bes, ah. May maisusulat ka ba? Oo naman. Ako pa ba? Siyempre, Aling Marites number 1. Loko-loko. Sa wakas, magagamit din kita. Oh, Bes, ano? Tara? Sabay na tayo mag-recess. Sige, Bes, tara. Nagugutom na rin ako eh. Ay, wait lang, Bes, ah. Sasagutin ko na yung tawag ni Mama. Sige, sagutin mo muna yan. Hello, anak. Oh, hello, Ma. Bakit po? Kapag umuwi ka na, nasa flower base yung susi ng bahay, ha? Bakit, Ma? Saan kayo pupunta? Pupunta pa kasi kami ng burol ng Aling Marites mo. Bigla-bigla na lang daw siyang nahimatay. Tapos ayun, natuluyan na siya. Ho? Okay, class. Ipag-grupo ko kayo ng tig-2. Ikaw, Mayor. Bilang ikaw naman yung mayor sa classroom na to, kayo na lang dalawa ng vice president dito sa classroom ang mag-partner, okay? Okay po, sir. Mayor, isulat mo na yung pangalan ng kapartner mo sa activities. Asan na ba yun? Flor, halika nga dito. Oh, Mayor, bakit? Nakita mo ba yung vice president natin dito? Si Trisha? Ay, hindi eh. Uy, Bes, nandito ka lang pala. Oh, Bes, bakit? Diba partner kayo ni Trisha? Yung vice president natin? Oo. Isinugod siya ngayon sa ospital. Ano? Kasi bigla na lang daw siya hindi makahinga. Okay, class. Magpapagawa ako sa inyo ng activities and kailangan ko kayo hatiin sa 2 grupo. So, count and 1 and 2 para makagawa tayo ng 2 grupo. 1, 2. 1, 2. Sa mga lahat ng number 2, dito po kayo lumapit po para maisulat na din po yung mga pangalan ninyo. Excuse me, student. Yes po, sir. Ano po yung pakay nyo? Ikinakalungkot kong sabihin sa inyo, iilan sa mga classmates nyo, sina Ana, Josa, at Marie, ay natagpuang patay sa labas ng gate. Sabay-sabay sila daw natumba, yun din ang dahilan kung bakit sila namatay. Bes, di ba mga kagrupo mo yun? Grabe naman, Bes, yung mga nangyayari ngayon. Halos hindi ka panipaniwala. Lahat pa talaga ng mga isinusulot dito sa notebook, sila yung namamatay. Bes, hindi kaya yung lahat ng mga naisusulat mo sa notebook mo, namamatay? Oh, no. Huwag naman sana, Bes. Oh, bakit, Bes? Kasi, okay, tatapusin ko muna yung requirements na isulat yung pangalan ng mga magulang natin. Okay. Una, nanay, tatay, kuya, ate. Diyos ko. Ha? Just one? 1 million? Quintas? Magkakapera na ako nito.
Makakapagpaganda at makakapag-retoke na ako nito. Gaganda na ako. Ay. Hindi naman pala. Di bari na lang. Dito na lang ako sa kwintas. Sigurado naman ako, maganda din naman to eh. Hi ma'am, good morning. Sorry ma'am, I'm late. Hoy, Nimpa! Ba't ka pa pumasok? Sira na ulit yung araw namin. Oo nga, Nimpa. Ba't pumasok ka pa? Late ka din naman. Kung ako sa'yo, kung late na ako, hindi na ako papasok eh.